Young Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Katatanggap lang po namin ang balitang ito, unanimous ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber. Kinatigan nito ang desisyon ng pre-trial chamber na ibasura ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Tinanggihan ng appeals chamber ang lahat ng tatlong grounds ng kampo ni Duterte. Ibig sabihin, mananatiling nakapiit si Duterte sa The Hague. The appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pre-trial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pre-trial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Halos siyam na buwan nang nakakulong si Duterte sa The Hague, Netherlands. Para po yan sa reklamong crimes against humanity, kaugnay sa extrajudicial killings sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Pinili ni Duterte na huwag dumalo sa pagbaba ng desisyon. At kaugnay ng pagkatig ng ICC Appeals Chamber sa naunang desisyon para ibasura ang apilang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakausap po natin si GMA News stringer Sofia Balod Lorenzo. Tumutok siya mula mismo sa media room ng korte sa The Hague, Netherlands. Magandang umaga sa iyo dyan, Sofia. Hello Mel, kamusta? Nandito nga tayo sa The Hague, sa International Criminal Court sa The Hague, kung saan kakatapos lang noong nangyaring hearing sa pagdetermina kung mabibigyan ba ng apila, ng interim release itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa three grounds nga na sinabi ng pre-trial chamber court, gayon din sa sinabi ng depensa, lahat ito ay rejected. Ngayon, alas 11:30 na dito sa The Hague. So halos isang oras lang yung ginugol para dun sa buong hearing. At gaya nga nung mga natunghayan natin mismo during the hearing, no, kumbaga yung mga tao doon talagang pigil hininga na nag-aabang nung kanilang mga resulta. At habang nga na isa-isa na sinasabi na rejected yung mga grounds, makikita rin natin na kumbaga yung lugmok din ng mukha ng Legal Defense Counsel ni dating Pangulong Duterte na medyo lugmok na nga. So at nung sinabi na yung pangatlong ground pare-parehong rejected, doon na nagsimula rin na maging emosyonal yung mga kasama nating mga publiko at mga NGO dun sa loob ng courtroom, at yung iba pa nga napaiyak, at yung iba pa talagang nagbunyi din at masayang lumabas ng courtroom, lalo na yung mga sahanay naman ng mga biktima. Yun nga Mel, no, sinabi nga na tatlong ground yung naging basihan ng pagkakaroon ng rejection. Yung una ay kung flight risk ba si dating Pangulong Duterte, kung may posibilidad ba siya na kumbaga mag-abscond or tumakas dito sa kanyang kaso. Pangalawa ay kung yung guarantees na binibigay ng state, kung na-exhaust ba yon ng pre-trial chamber, yun ang sinasabi ng depensa. At ikatlo ay yung humanitarian grounds nga. Dun sa tatlong grounds na yon rejected, at isa sa mga sinasabi nga nila na nananatili na yung popularidad din ni dating Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas kundi lalo sa kung saan siya naelekta doon sa Davao City bilang mayor noong May 2025. Kasama na rin yan sa mga factors, kabilang na rin ang sinasabi na financial capability o yung tinatawag din nila na mga contacts, international contacts, lahat yan ikonsidera
ng appeals chamber para dito sa resulta ng kaso. So ayun, ito ay ayon dun sa Article 58(1)(b ng Rome Statute at yun nga ang napagdesisyon na nila na hindi nakapagpakita ang depensa ng sufficient grounds para ma-revoke or ma-reject yung mga desisyon ng pre-trial chamber nung September 2025. Mel. Mga kapuso, humingi tayo ng update ngayon sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Naroon si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy. Magandang gabi dito sa Pilipinas, Emil, at 11:49 AM na dito sa tapat ng ICC dito sa The Hague at nag-iyakan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo nung marinig nila na rejected yung tatlong appeals ng defense camp at anila sumisigaw sila ng hustisya dahil nga raw hindi raw makatarungan na i-reject ng appeals chamber yung apela ng dating Pangulo. Andy, ilarawan mo sa amin ano ang sitwasyon dyan sa labas ng ICC. Marami ba tayong mga kababayang taga-suporta ng dating Pangulo, pati ng mga kontra sa kanya? Emil, sa ngayon, hindi ko masyado marinig yung tanong mo, pero yung dito sa labas ng ICC, mangilan-ngilan yung mga taga-suporta na sumating. Hindi siya ganong karami tulad nung Marso, nung dumating dito sa ICC ang dating Pangulo, dito sa The Hague ang dating Pangulo. At merong mga taga-Netherlands, Belgium, at iba pang kalapit na bansa sa Europa na mga dumalo dito. Meron din mga nanggaling daw sa Canada at sa Amerika. Kanina, bago magsimula yung judgment, 10:30, sinimulan ng mga taga-suporta ng isang dasal dito sa tapat ng ICC. Sabay sabi na nilalambas umano sila dahil sa kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. At kabilang din sa mga pumunta o mga narito na nag-abang sa labas ng ICC si dating presidential spokesperson Harry Roque. At nagbibigay siya ng mga update dun sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Bukod kay dating presidential spokesperson Harry Roque, Andy, sinong kaanak ng mga Duterte ang namataan mong nariyan ngayon? Nandyan din daw kasi yung apo ng dating Pangulo na si Representative Omar Duterte. Babalikan po natin si Andy Peñafuerte mula riyan sa labas po ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ng desisyon ng ICC Appeals Chamber, sinabi ng pamilya Duterte sa isang pahayag na tinatanggap nila ang desisyon, patuloy raw silang makikipagtulungan sa defense team, patuloy rin daw nilang susuportahan ang dating Pangulo. Makibalita tayong muli mula po sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Naroon si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy. Ngayon, bumaba na naman yung temperature, 11 degrees na. Kanina umuulan pero ngayon medyo clear na yung weather dito. At kanina, katulad ng nabanggit ko, nakiyakan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Hindi nila inaasahan na magiging ganun ang judgment ng appeals chamber. At ang sigaw nila ay hustisya raw dahil nga sinasabi nila na 8 years old na raw ang dating Pangulo at dapat daw pinakinggan ng appeals chamber yung pangatlong appeal ng defense team tungkol dun sa kalusugan ng dating Pangulo. Andy, ang balita namin dito sa Pilipinas, nariyan din ang apo ng Pangulo na si Representative Omar Duterte. Mayroon ba siyang naging mensahe sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya?
Mhm. Tama ka dyan, Emil. At kanina nakita natin yung si Congressman Omar Duterte. Nung pagkatapos ng decision or ng judgment ng appeals chamber ay pumunta dito sa may tapat ng ICC si Congressman Omar Duterte at kinausap niya yung mga taga-suporta. Katulad ng binanggit kanina ni Attorney Roque, ikinalulong din daw ni Congressman Omar Duterte yung naging desisyon ng appeals chamber. Sabay sabi na sa kabila nito ang susunod daw nilang hakbang ay suportahan pa rin daw ang defense team, si Attorney Kaufman, dahil naniniwala raw sila sa kakayahan ni Attorney Kaufman. Andy, sa video na ipinadala mo dito sa Pilipinas, nakita namin yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, nag-iyakan. Ano ha? Pwede mo bang ikwento sa amin ng maiksi lamang? Ano yung nangyari mula kanina hanggang sa mga sandaling ito? So, habang nakaantabay yung mga taga-suporta, nakikinig sila doon sa live stream ng ICC doon sa judgment. So, habang binabanggit yung mga rejection sa tatlong P, ay talagang yung mga taga-suporta, nagtitinginan sila at kinakausap nila yung mga isa't isa dito, sinasabi na bakit naman daw ganun, ba't ganun daw yung naging decision. Hindi sila makapaniwala dahil nga ang lagi nilang binabanggit dito ay 8 years old na raw yung dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, at kailangan daw sana raw na pinakinggan ng appeals chamber yung apela ng defense team dahil nga raw sa mahinang kalusugan ng dating Pangulo. Yung iba dito may mga dalang watawat ng Pilipinas at talagang humihiyaw dito sa may tapat ng ICC. Yung iba na mga taga-suporta ay talagang niyakap pa yung standee ng dating Pangulo. Sabay sabi na sana raw ay mapayagan daw, mapalabas o mapayagan daw na makauwi ng Pilipinas sa dating Pangulo. Mula po riyan sa labas ng International Criminal Court, maraming salamat, Andy Peñafuerte, live mula dyan sa The Hague. Inabangan din ng mga kaanak ng mga nasawi sa madugong Duterte drug war ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. At nakatutok live si Rafi T. Rafi. Vicky, naging emosyonal ang mga kaanak ng AGK victims na nanood sa live streaming mula sa ICC matapos ngang marinig yung anunsyong sumang-ayon ang Appeals Chamber sa naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 para i-dismiss ang apela ng kampo ng dating Pangulo para sa kanyang pansamantalang paglaya. Bago ang anunsyo, matyagang hinintay ng mga kaanak ang live stream ng desisyon ng Appeals Chamber mula sa The Hague. Bagamat malaki raw ang kanilang paniwala na hindi pagbibigyan ng interim release ng dating Pangulo, naroon pa rin daw ang pangamba ng mga kaanak. Batid raw ng mga kaanak ng mga biktima ng EGK na umpisa pa lang ang anilay panalong ito sa Appeals Chamber, pero marapat na raw itong ipagdiwang. Masaya po ako at yun na yung pa-birthday na ng anak sa anak ko. Makakampanya na talaga ang tunay na katarungan na hindi siya nakalabas at hindi napayagan. Salamat kay God. Pero umpisa pa lang po ito, hindi po ito yung trial. At least may pag-asa na kami. At ilang bisis nang tinangka ng abogado niya na siya'y ipalabasin. Pero hindi sila nagtagumpay. They didn't set out precedent o parang walang bago. Sabi lang nila, ito yung batas at ito yung pag-apply namin. Pero in the long run, I think there will be a political impact. Vicky, matapos ang desisyong ito ng Appeals Chamber ay hindi na ito pwedeng i-apela pa ng kampo ng dating Pangulo. Sunod ang mga abangan ang desisyon ng Appeals Chamber sa motion na baligtarin ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Inaasahang Enero sa susunod na taon na yan ilalabas. Yan ang latest mula rito sa UP sa Diliman. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kaugnay pa rin ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Sinabi ng Defense Counsel ni Duterte na hindi kailanman pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng sino mang nahaharap sa crimes against humanity. Hinihintay raw nila ang resulta ng medical evaluation kay Duterte at muli daw nila ang hihingi ng pagpapalaya sa kanya.
Ipapakita daw nilang dahil sa kanyang physical condition, hindi nito kayang tumakas at hindi siya banta sa mga witness. Ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court naman, sinabing patuloy silang naghahanda para sa pagdinig ng confirmation of charges ni Duterte para sa crimes against humanity. Wala pa itong schedule sa ngayon. Ang sabi naman ng palasyo, nire-respeto nila ang desisyon ng ICC. Hindi tinanggap ng International Criminal Court Appeals Chamber ang 3 grounds na inilatag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang apela na interim release. Ang unanimous na desisyong ito, pinal na at hindi na maaari pang iapela. Himayin natin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. In relation to the other 4 documents, 3 ang grounds na tinukoy ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkwestiyon sa pagbasura ng pre-trial chamber 1 sa hinihinging interim release ni Duterte. Sa unang ground, nagkamali raw ang pre-trial chamber sa ginamit nitong basihan para sabihin kapag pinalaya si Duterte, magiging banta ito sa investigasyon at sa mga testigo at pati na ang pagtakas nito. Dahil itinuring nitong sapat na basihan kahit posibilidad lamang at hindi katiyakan na mangyayari ito. Pero sa unanimous decision ng appeals chamber, sinabi nitong tama ang pasya ng pre-trial chamber. May impluensya, network of support at financial na kakayahan si Duterte para takasan ang pananagutan sa ICC. the appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b) of the statute and may be a reason for a pretrial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Pangalawa, sabi ng defense, hindi raw dapat isinawalang bahala at sinabing hindi sapat ang garantiya ng host country na tatanggap kay Duterte. Ni hindi raw nito isinaalang-alang ang kakayahan ng host state na i-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. Pero sabi ng appeals chamber, hindi raw sapat ang mga dahilan ng defense team para bawasan ang sinasabing panganib sakaling bigyan ng interim release si Duterte na napatunayan ang kayang manakot ng mga biktima at testigo at impluensya ang investigasyon. When discussing potential release of the suspect to the host state, what matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties proffered in relation to a release to the state party concerned. Sa ikatlong ground, sinabi ng depensa na hindi raw isinaalang-alang ng pre-trial chamber ang humanitarian conditions para sa pagpapalaya sa dating Pangulo gaya ng kanyang medical condition. Sabi ng appeals chamber, hindi raw naipakita ng depensa na unreasonable ang desisyon ng pre-trial chamber. The appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Final na ang desisyon ng appeals chamber at hindi na maaari pang iapela. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.